Babala sa lahat ng mga pasahero na papasok sa NAIA. Magdubli ingat po kayo dahil baka bumalik ang tanimbala dito sa ating paliparan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahita rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Hindi pa nga humupa ang salisigang yung nangyaring pagnakaw ng sling bag ng isang Briton sa NAIA, ngayon ay nahaharap na naman ito sa panibagong issue na mainit na namang pinag-uusapan sa social media. Dahil sa kontrobersyal na balita na di umano'y baka daw bumalik ang tanimbala. Dahil may mag-asawa ang pasakay na sana sa eroplano ang pinatawag ng mga otoridad ng NAIA dahil nakitaan umano ang kanilang bag na may lamang isang bala na nakabalot ng plastik. Sa isang video, pinakita na binuksan ang bag at dito na nakuha ang isang bala na nakalagay sa plastik. Nagtaka ang pasahero dahil ayon dito ay tila alam na alam daw ng security personnel ng NAIA kung saan nakalagay ang naturang bala na nakita sa kanyang bag. Chinek niya pero alam niya kung saan niya kukunin yung bala eh. Inamin rin ito sa mga otoridad na may baril umano siya pero hindi niya dinala at iba umanong klase ang bala ng kanyang baril. Pinakita rin ito sa mga otoridad ang lisensya ng kanyang baril bilang pagpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Kaya iginiit nito sa mga otoridad ng NAIA na ang balang nakuha sa kanyang bag ay hindi niya umano pagmamay-ari. Kaiba po yung bala, tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Ayon pa sa salaysay ni Kabayan, noong umanong oras na nag-withdraw siya ng pera sa NAIA, napapansin umano niya na maraming lumalapit sa kanya at panay ang tanong. Meron naman daw sanang security guard sa paligid. Bakit pa daw sa kanya? Ang dami nagtatanong, saan ang ganito, saan ang ganyan. Mga lalaki po eh. Naka-civilians. May security guard naman na pwedeng pagtanungan, bakit sa akin? And then, may bumabangga sa akin. Kaya magdubli ingat po kayo sa loob at labas ng NAIA mga kababayan. Halimbawa man na bumalik ang kalokohan sa NAIA, nakahanda kayo at alam na ninyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin sa inyong mga bagahe at hand carry para hindi po kayo mabiktima sa modus na ito ng mga sindikato. Mas mainam ng manigurado tayo kaysa magsisi pa tayo sa bandang huli dahil hindi po natin alam ang takbo ng isipan ng ibang tao na nasasalamuha natin. Ayon naman sa live interview ng pamunuan ng NAIA, sinabi nito na hindi umano bumalik ang tanimbala. Pero wag pa rin po kayong magpakampante mga kababayan. Magmatsyag po kayo ng maigi sa inyong mga bagahe at hand carry. Mahirap na. Dahil sa panahon ngayon, marami po ang nabibiktima sa NAIA sa loob at labas. Mayroong mga ninakawan, may tago bagahe, palit bagahe, bukas bagahe. Bukod sa mga problema na ito, may mga surot, daga, ipis kaya palaging viral ang NAIA dahil sa mga problema na nagsusulputan. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Yung bullet belongs to the passenger talaga? Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Hindi na raw mag-iimbestiga ang OTS at hindi na kinasuhan ng mag-asawa. Marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Idiniin naman ng pasahero na hindi kanya ang bala. Sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Nakakatakot kung halimbawa bumalik man ang tanimbala. Marami na namang pasahero ang iiyak. Dahil ang modus na ito ay taniman nila ang bagahe o di kaya ang hand carry at kunwari nakita nila sa bag ng pasahero ang bala. Doon napapasok ang arigluhan. Sasabihin nila na hindi ka isusumbong sa mga otoridad basta magbayad ka ng pera. Nagumpisa ang tanimbala sa NAIA noong panahon ni former President Benigno Aquino III. Walang pinipili, mapa-Pilipino man o banyaga ay biktima sa modus na ito. Kahit nga mga matatanda na may mga sakit ay hindi pinapalagpas. Nahinto lang ang modus na ito nang si former President Rodrigo Roa Duterte na ang naging Pangulo ng Pilipinas. Dahil sa ipapakain nito ang bala sa mga empleyado kapag nahuli sila sa kanilang mga kalukuhan. Bukod pa dito, nagbabala rin ito sa lahat ng paliparan sa Pilipinas na tatanggalin ito kung may mabalitaan pa itong tanimbala sa mga bagahe o hand carry ng mga pasahero. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. And I will accommodate you sa Mindanao.
Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa balita ngayon sa NAIA? Bumalik nga ba ang tanimbala? Ayon naman sa ilang komento ng mga netizens, sino ba naman gago ang magsasabi na bumalik ang tanimbala sa NAIA? Natural i-deny nila yan dahil dyan sila nagtatrabaho. Kagagawa nila yan, magkakakontsaba ang mga nasa loob ng NAIA. Ang mali lang nila ay negosyante ang unang nabiktima at mapera. Natural lalaban yan sa kaso kaya ginawa nila, sinasabi na lang na baka anting-anting. Tanga lang ang maniniwala sa'yo, sir. Gusto nyo pagkapirahan mga pasahero dahil weak ang leader ngayon at walang pakialam. Payo ko na lang sa lahat ng pasahero, mag-ingat kayo sa NAIA dahil maraming buwaya dyan. Hindi tanga ang pasahero para dalhin pa niya yan sa bagahe niya. Huwag kami. Kung makalusot ang modus niya, tiba-tiba na naman kayo. Malas nyo lang, hindi tanga ang nabiktima nyo. Balik na naman yan, sigurado may kasabwat yan sa loob mismo. Mga mukhang pera, ang kapal ng mukha. Panluloko ng kapwa ang trabaho para magkapera. Aanhin naman ang bala ng isang pasahero, palunok yan dapat sa kanila. Wake up, pag weak ang leadership, ganyan talaga ang mangyayari. If we still remember when Duterte sit as president, tumahimik ang airport na yan sa mga kalukuhan. Nagkaroon ng takot ang mga empleyado. Ngayon halos lahat ng sindikato nagbalika na, pati ang droga laganap na ulit. Pilipinas, kailan ka ba titino? Dapat kasi pasahero na lang ang nagbubukas mismo ng bag o gamit nila kapag may ganyang pangyayari para hindi masabi na tanimbala. At saka bakit kung kailan yung pasakay na ng eroplano saka palang ipapatawag yung pasahero? Nakakapagtaka naman na talaga yun. Diba pagpasok mo pa lang ng airport dumaan na sa mga scanner ang mga gamit na daladala ng mga pasahero? Sa una pa lang dapat na hold na yung mga ganyan. Ingat na lang mga pasahero, meron na naman tanimbalagang dyan. Sino ba ang siraulo magdala dyan sa pag-alis nila? Alam naman ng mga tao na bawal yun. Kaya bakit pa sila magdadala? Panawagan kay Senator Raffy Tulfo, mag-imbestiga sa mga sindikato sa NAIA. Ikaw kabayan, ano ang pananaw mo sa mainit na isyu ngayon sa NAIA? Pakikomento ang inyong pananaw patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.